Okay, so hi everyone, this is Doms and welcome back to another episode of my digital space. And ngayon ay nasa 002 or episode 2 na tayo na ang title ay My Filmmaking Journey. But before that, I just want to say thank you sa lahat po nung nanood, nakinig at ginawang podcast yung ating pilot episode, yung ang ating One Day to Day One. And kung mapasin nyo sa boses ko at sa itsura ko, so those or itong 2 episodes na to ay tinake ko lang ng isang araw. Kaya eto medyo pagod sa boses. Pero ayun, I just want to say thank you and welcome to another episode. So for today's episode ay pag-uusapan, pagkukwentuhan, and ibabahagi ko sa aking digital space yung aking personal na karanasan sa aking filmmaking journey. So, ayun, etong filmmaking journey kasi na to is originated siya as one of my profile picture, parang yearly activity something. Yun lang tawag ko doon kasi parang yun yung pinakamalapit na term eh. So parang every year kasi sa profile pic ko sa main account ko na Doms Palma Jacinto. So you can follow that or add nyo pa rin ako kasi tumatanggap pa naman ako ng mga friend requests dun sa aking main account. So yun, parang yearly kinocommit ko yung sarili ko na parang nagbabago ako ng timo ng aking profile picture. Tapos monthly ko siya binapalitan every 12 or first day of the month. Basta ganun. So, naging tema ko tong my filmmaking journey. And for that specific year, that was 2022 September to 2023 September. Parang kinabit ko yung sarili ko na totally is mag-restart or bumalik ako sa paggawa ko ng films. Kasi ang last time naggawa ko ng short film is actually during the pandemic. Pero nandun yung thinking ko kasi na i-consider ko ba siya as short film na gawa ko. Kasi syempre iba yung filmmaking 2019 or before the pandemic. Iba rin yung estilo ng paggawa ng film during the pandemic. And iba rin naman yung medyo patapos na yung era ng mga lockdowns, ganyan, which is 2022 yun. So, pero sa akin personally, it's a good experience na, it's not a good one, pero it's an experience for me na makapag-shoot during the pandemic. No, it's only me and my cameraman that time, si Ikoy Golinayo. Tapos, yung mga kagrupo ko noon is we do remote shooting pa. So, yun nga, parang experience naman siya ng at least minsan sa buhay ko na-experience kung mag-produce ng short film during the pandemic and kung gaano talaga siya kahirap. So, yun, na-experience ko yun. Pero, yun nga, parang ika-count ko man yun or hindi. Parang gusto kong sabihin sa sarili ko na nung year ng 2022, mag-birthday ako nun, parang gusto kong i-push yung sarili ko na kahit nag-aaral ka, kahit hindi nyo pa lesson or hindi pa kayo gagawa ng output na related sa short film or output na may related sa filmmaking rather. Noong time na yun, hindi ko pa kasi alam. So, parang kino-convince ko yung sarili ko na Toms or Kuya Jed, kuha ka na ng short film kasi medyo outdated na yung huling gawa mo, tapos pandemic pa yung pinakahuli. So parang let's try to do something. So parang commitment lang talaga siya. And to tell you honestly, parang naging good kick siya kasi hindi pa ako nagbe-birthday nung September. I received project CES inside the university. Hindi pa siya academics. Pero related sa filmmaking. Tapos I joined an organization. Tapos more likely puro producing din ng videos yun.
And then, nag-start na rin na magtuloy-tuloy yung mga activities namin sa school ng mga nagpapaproduce ng mga videos, starting with Radyo Kapitolyo music video, diba? Official closing billboard siya. Kasama ko yung buong section ko, and then ang dami na nangyari hanggang sa lumagpas na yung 2023 September or yung buong 2023 ko. Parang it's just, I did everything, or marami na kaming pinroduce na related sa filmmaking. Iba-iba pa yun. Meron pang live program, meron pang pre-recorded programs, meron ding nag-news din kami, tapos pinaka challenging is yung sa docu personal, tapos docu about case studies, yung talagang mga docu na napapanood natin, eyewitness, ganyan. Tapos short film gumawa rin kami, pero hindi nabigay sa akin yung director, but it was a good experience, diba? It's still a experience para sa akin. Experience pa rin talaga siya. So yun, parang nasimulan siya nung ganun, tapos nagtuloy-tuloy, and hanggang recently, syempre nakagawa na tayo nung music video, and I'm planning to create more pa. Para hindi lang ma-jinx is hindi ko na i-share sa dito, pero yan, I'm planning to create more pa. Hindi lang siya tulad na talagang tuloy-tuloy, kasi ang daming factor na kailangan i-consider. Isa na yun yung currently nag-aaral pa, at medyo madugo na yung panahon na to kasi 3rd year, 4th year na. So, thesis, OJT, things na to. So, medyo mabigat na. For this year lang naman. Pero pag nakaraos, medyo okay na. But, yun, parang it just started, the filmmaking journey was started as a DP challenge every month. Hanggang sa naging totoo, hanggang sa nabigatan, hanggang sa umabot sa punto na napagod, na burnout. Pero, pahinga lang, babalik din at lalaban ulit. Pero, yun, yung mga nasabi ko na yun is mostly marami nang naka-experience, marami nang nakasama. Di ko pa rin sure kasi if magagawan ko siya ng mga BTS, raw files, tsaka bloopers na videos. Kasi masyado ring mabigat. Medyo marami-rami yung files. Parang umabot ata ng 300 gig overall. Lahat ng mga project na nagawa natin. So yung iba na sa drive, yung iba na bura na, yung iba na sa external drive na hindi na gumagana ngayon. Yung 2 tera yun na bumalik sa akin at hindi na gumagana. Pero ganun talaga ang buhay. Pero yun, parang at the end of it, experience talaga. But, for today's podcast, gusto kong i-share sa inyo yung pinakaunang bahagi no, kung paano nga ba ako nagsimula na mamulat dito sa paggawa ng pelikula. Saan siya nagsimula? Sinong tumulong sa akin? And ano yung mga parang version 1 or season 1 ko when I'm starting doing films. Kasi hindi ko na to probably makikita or maibabahagi pa ng medyo malalim. Pero at least for now, may kwento ko siya sa inyo, at baka ito rin yung maging way para kayo na rin mismo ang bumisita at bumalik doon sa mga projects na ginawa natin before. Before actual doing films, nagsimula po ako na nagsusulat ng mga kwento way back elementary days. Mahilig kasi ako magbasa ng kwento sa mga libro, yung mga alamat, something like that. And then, from pagbabasa ng mga libro, parang I find myself na nagugustuhan ko na rin magsulat. So, ang pinaka naalala ko nung elementary ako is yung parang essay form lang na kwento. Title, introduction, 1 paragraph,
first paragraph, second paragraph, body, kwento, tapos conclusion. Pero ano siya, pakwentong paraan. So, parang mas nasanay ako magsulat sa Pilipino, tapos kwento tungkol sa mga bagay-bagay. So, sa una, mga totoong kwento muna. Tapos, until I find myself creating a story na meron akong binibigyan ng buhay na character. Tapos, nagagawan ko na siya before na parang sarili niyang mundo. Tapos, may kwento. Pero, yung time na yun is, di pa ako marunong gumawa ng script. Batuan o linya. Kumbaga, yun lang yung format ko nun. Para siyang article. Pero, doon pa lang, parang nakitaan na ako ng potential na kaya kong magkwento. Sumulat, lumikha ng kwento at makapagkwento. So, may isang teacher na naniwala sa akin noon, and dahil sa paniniwala niya na yun is doon ako nag-start na explore pa further kung paano sumulat ng kwento. And sa filmmaking, isa ito sa parang pinaka-essential sa preparation, planning, and sa pre-production. Magiging successful ng isang pelikula kung ang kwento ay may kwenta. So, pakiramdam ko is gifted ako sa point na yon. Pero, I still need to explore. I still need to experience and expand. Naalala ko yung sinabi ko nung first episode na kanina ko lang naman sinabi. Pero, yun, parang doon din siya nag-start eh. So, sulat. Na-amaze lang ako sa mga binabasa ko. Nag-start magsulat. May na-amaze sa ginagawa ko. And, tinuloy-tuloy ko siya. Pero yun nga, parang exploring, experiencing, and expanding. Siyempre, dun magsisimulang lumalim yung pangunawa mo na, ay teka, hindi lang pala dapat magaling magsulat or marunong kang lumikha ng kwento. Dahil may mga technical aspect na kailangan pagdaanan kung paano magiging successful yung naiisip mong storya or yung ililikha mong kwento na later on pala is magugustuhan ko rin gumawa ng pelikula, 'di ba? So until now, it's still a process. Talagang I'm still learning from it pagdating sa pagsusulat. So bata pa lang, meron na akong interest sa pagsusulat. Pangalawa, nagkaroon ako ng interest sa video shooting and editing. Bali, yung papa ko way back is meron siyang camcorder. And ginagamit niya yon as part nung meron kasi kami parang party shops, ganyan. So, balloons and such. Since sa Novaliches pa kami hanggang nadala namin siya dito sa Bulacan. So, si Papa, meron siyang parang package doon na parang magbi-video coverage siya. So, yun, may mga pagkakataon na nakikita ko si Papa na nag-shoot sa mga events, particularly mga birthday to. Tapos, yun, shoot lang siya, simple lang. Di ko rin alam kung may nagturo sa kanya or self-exploration lang niya yung pagkuha ng mga videos and such. So, ang cute lang nung mga panahon na yun. Tapos nakaano pa siya, cassette pa yun eh. So, medyo luma pa tong camcorder na to. Soon siguro baka may share ko siya sa ibang type of content and vlog na gagawin natin. Pero, yun. Tapos, cassette, nililipat niya sa computer. Then, nung mga time na yun is nanonood din ako kay Papa kapag nag-edit siya ng mga videos na itong mga birthday coverage na ginagawa niya. So, dahil ako is medyo, alam mo yun, pa may nakita ako, tapos gusto ko siyang gawin niya. Ugali ko na siya nung bata pa lang. So, yun, parang pag
wala siya sa computer at hindi siya nag-edit. May times na sumisingit ako sa computer, tinatry kong gamitin yung editing software na gamit niya. Alala ko pa yun that is ULEAD Video Studio. Tapos, I just try to do kung ano yung ginagawa ni Papa. Ganun din, wala naman technically nagturo sa akin mag-edit. Ina-observe ko lang yung ginagawa ni Papa noon. Totally kinopya ko nung unang-una, ang high school na to, hanggang sa, explore ko na ano yung do's and don'ts. Tapos, unti-unti exploration about video editing. Hindi lang pala siya basta drag, cut, insert. Pero yun yung pinaka-basics nun Kung kaya mong pagdugtungin yung first scene to second scene na magkaiba. Tapos, Tapos, bibigyan mo siya ng kwento. Pagdating sa video editing, meron ka ng idea kung paano yung mas malalaki pang proyekto na gagawin mo sa mga susunod. Pero, yun, parang as early as high school na ako nito. Nung personal na ako nag-explore. Pero bata pa ako, pinapanood ko na si Papa, paano siya mag-edit. Hanggang sa, nagkaroon ako ng lakas na loob na subukan siya. So, yun yung background ko naman pagdating sa pag-edit. So, pangatlo naman is nagkaroon ako ng interest both photography and videography. Ito naman is mga bandang junior high school. As far as I remember, third year ata to. So, meron kaming subject na arts, MAPE. And naisingit ni ma'am yung photography. So, yun, parang ang pinagawa sa amin nun is nature-related things. And, di ko lang alam kung mahagilap ko pa kasi nasa lumang phone yun na nasira na. Pero, yun. First try ko to shoot pictures or photos ng time na yun. Nature, tapos, gandang-ganda talaga ako. Pero hindi pa ako natutong mag-picture sa tao nun. Parang mas nauna pa ako mag-video sa tao kaysa mag-picture. Then, yung pag-video naman, parang kasabay din pala siya nung editing na natutunan ko, bata pa ako. May mga set of videos na kami na pang Vines na kung tutuusin at iisipin din namin. Parang kung sumabay kami doon sa era na may mga Vines, that was 2014, 2015. Mga panahon ni the late Lloyd Cadena, tsaka Eman. So, yun yung parang mga time na yun yung mag-video ka lang, tapos i-upload mo lang, tapos ilalike ka ng mga tao. So, may mga ganun kami. Tapos, may mga early stage na rin na parang nag-prevail na parang wala pang term na vlog, pero ginagawa na namin siya. So, yung mga pambwisit sa aming magkakapatid, binibwisit ko yung kapatid ko, binibidyohan ko, binibwisit niya ako, binibidyohan din niya, tapos, until yung parang, yung dahil may idea ka mag-edit, tapos, from scratch na yung mga videos, parang nag-i-interconnect na, parang, uy, may future ako dito Ngayon binabalikan ko siya. Parang napagtatagpi-tagpi ko yung mga walang kwentang clips kasi kaya kong idugtong tapos I can write. So, parang dun lang talagang pinagsama-sama ko yun. Pinagsama-sama ko kaya ako ngayon si Totoy Vivo. Pero that's the truth. Pinagsama-sama ko siya until I started formally na mabuklat yung aking kaisipan, yung aking mga mata pagdating sa mundo na ng filmmaking. So, dito na papasok yung mga first time ko. And I listed 8 first times. Grabe. So, yung pinaka-first short film ko as school project was 2015. Ako rin ata nagsulat nito. Parang normally ganun ata no? Pag filmmaker ka, starting. You're doing everything, writing, taking shots, directing, tapos editing. Tapos wala pang clear guide. Pero at least meron kang idea kung ano yung gagawin mo.
Kaya nagawa namin yung short film na yun. Tapos ang pinakanaalala ko lang dun, kung wala man ako mapakitang kopya, or wala na akong mahanap na kopya nun, yung sa ending, ginaya ko si yung ginagawa ni Jose Manalo sa Kalye Serie, si Gasgas Abelgas. So, parang to conclude the short film, kasi as a student filmmaker that time, parang clip, tapos text, tapos clip, tapos text. Parang ganun pa lang yung transition ng mga kwento. Diba? Na parang napaka-natural ata nung dati. Or kung talaga nagsisimula ka pa lang, tapos mga ganung era or year. Feeling ko, yun din yung mga start years ni Eman, the late Eman Nimedes, nung nag-start siya Tsaka, nina Kong and Kuya Pao, si Pagan. So, 2015 yun. Tapos yun nga, parang ginaya ko si Gasgas Abelgas to finalize the story. And proud na ako nung time na yun. Parang, yeah. Pero nung huli ko siyang binalikan, talagang tuwa rin ako kasi wala lang, parang pangit pala talaga niya. Pero one thing na pwede kong ipagyabang doon is yun yung una na ginampanan ko lahat ng tungkulin as a filmmaker. And then talon tayo ng 3 years. Ito naman yung first short film natin na hindi siya school project. Yung una pala walang title, nakalimutan ko. Pero yun, itong unang short film ko na hindi siya school project, pero mga kasama ko is classmate and schoolmate ko. Ang title niya ay Kaibigan, 2018. So, story siya ng dalawang tao. Typical love story, parang typical story na nagtagpo, tapos cliffhanger yung dulo if they are magkaibigan or magkaibigan. Pero ang takbo ng story is pinakita ko yung perspective ng two different people about their story, their friendship or lover stories, diba? So, yun, extra din ako dito as parang ex nung babae. Napaka-typical nung kwento niya. Pero yun nga, parang ang cute niya in a way na parang dahil nagustuhan ko lang na hindi, gusto ko lang gumawa eh. Tapos, meron kang set of friends na classmate mo tsaka schoolmates mo. Nag-go naman sila. Ito is senior high school na ako, grade 11. Tapos, I don't know if pwede ko i-conclude na dahil napanood ng mga teachers namin yung Kaibigan na short film, days after pinatawag ako sa office, sa faculty, para sabihan ako na kailangan namin gumawa, buong section ko or buong batch namin, ng isang movie length na film. So, hindi ko siya ma-consider as movie length. So, ang tawag ko is full length lang na film kasi hindi naman siya umabot ng more than 1 hour. Ang title nito is Diary. And same as with previous ideas, this was written, directed, and edited by yours truly. So, the kwento ng Diary, medyo tumalon na ako dun sa typical na takbo ng kwento. What do you call that? High school girl na nabubuhay na in modern times with technology. Pero she's still writing on her diary kung ano yung kwento ng buhay niya. And not to spoil you, sabihin ko na rin yung kwento. Nagkaroon ng malaking ambag tong diary na to sa buhay niya because of one incident happened. And yun yung parang pinakakwento niya na meron siyang diaryng pinabalikan na meron siyang kasama. So, yun siya. Tapos, it's a sad ending. And kung itatrack ko yung history ng paggawa ko ng film, ito yung simula ng paggawa ko ng mga short film na mayroong malungkot na ending. So, hindi ko alam bakit, pero parang naging forte ko na ata na gawing malungkot, miserable at nakakaawa yung mga characters ko. Dahil na rin siguro love story, tas bitter ako. Something like that siguro. Pero
ewan ko. But the good thing is, kahit hindi pa rin improve yung ibang aspeto, may mga parte rin naman na unti-unti kong ine-explore nung time na yun at napapaganda ko. So, isa siguro din yung pinakakwento. Parang doon na lumalabas na kaya kong panindigan yung kwentong ginagawa ko. Pero yun, other than that, still exploring yung mga aspect like cinematography, lighting, and audio and such. Tsaka, musical scoring, medyo wala pa ako nung time na yun. Pero, the film is okay. And, like Takaibigan, itong Diaries, available siya sa DPJ Production na YouTube channel. Nasa description naman yung link. And lahat ng sasabihin ko is, na-produce na rin doon. So, you can watch that. No, para naman magkaroon din ng views and mabuhay ko rin pala sooner itong DPG production. Whether before ako makagraduate or after na. Pero, yeah, hopefully, mabuhay siya. Kasi, dun din pala kasama ko yung mga kaibigan ko. Yung mga nakasama ko nung first short film na hindi school project, halos sila pa rin yung kasama ko dito hanggang sa pang-8 na first natin sa filmmaking. So, after the full length na film school project, we have our first short film collaboration. Ang title ng short film is Desirous. 2018 din siya. So, after Diary, nagkaroon ng time mag-produce ng ganito. So, collaboration siya kasi ito yung first time na hindi ko kwento yung binigyan ko ng buhay. This story was written by Kim Parinas, something. Sorry Kim kung nanonood ka. Pero yun, siya yung nagsulat ng kwento. And then, first time ko rin gumamit ng original music. So, produce siya. Pinroduce siya ni Moses Roman under his band na After 12. Nakalimutan ko lang yung song, pero pwede natin siyang balikan. Tapos, collaboration din siya dahil first time kong mag-outsource ng mga kasama ko sa church, which is the Feast Marilao. So, everything is parang collaboration. And nakita ko dito na kung wala yung isa, pilay yung production, hindi siya magagawa. So, ito yung first experience ko with working with other people na mas matanda sa akin, mas hindi ko na idea yung ginagawa ko ng buhay. Tapos, marami nang involve na kaibigan na sumali para gawin siya. Tapos, yun yung challenge sa kanya. So, Desirous, synopsis ng kwento is, merong couple na ikakasal. And then, one time, itong si lalaki may nakitang mas better daw dun sa pakakasalan niya. Na parang mas in love na siya dun. And then, parang he wish na sana magkaroon ng chance na bumalik siya from the past. And then, mas ipopursue niya tong babae na nakilala niya recently bago yung fiancé niya ng kasalukuyan. So, yun. Wish granted, no, gamit ng isang coin. Then, bumalik ulit yung story. Yung babae na yun yung naging partner, fiancé niya. And then, he meet his ex, no, ng same scenario doon sa una. Tapos, parang, wini-wish naman niya ulit na sana bumalik na lang yung dati. Pero ang ending is, hindi siya nangyari dahil masyado siyang desirous. Yun yung pinakakwento. And then, parang from that perspective, na masasabi ko na lumalago na yung pag-explore ko. Tsaka, yung experience ko pagdating sa film. Kasi, working with other people is such a pressure. Merong pressure. Pero, na-enjoy ko siya. Yun yung pinaka-best thing doon. So, sa mga nakasama ko dito, thank you so much. Kasi,
napakalaking opportunity ang laki palang opportunity nung film na to actually. And hopefully, maka-work ulit kayo sooner na mas professional ng production unlike this one. Pero nag-enjoy ako kasama yung mga taong to. So, after the first short film collaboration, ito na yung panglima na first short film festival naman sa loob ng aming school sa SEED Academy. And dito medyo challenging siya kasi meron kaming parang idea or matawag doon, concept or theme na gagawin. So since sa mga subject is related sa ICT tsaka empowerment technology, no? So yun ang punta sa amin, medyo challenging, and that was intellectual property na years later is malalim ang usapan, and it was happen sa Itbulaga, tape, tsaka TVJ, diba? So, yun, parang ang idea kasi is paano natin ilalapit sa audiences, which is, ang idea ko pa nga audience nun is junior high school. So, hindi pa kasama elementary. Paano ko ilalapit yung kwento na yun na hindi siya magiging technical at hindi siya mahirap maunawaan. Pero, when you watch the film, you will get that yun yung topic namin. So, lumabas yung idea na ikapito dahil nung time na yun, uso yung ika-6 na utos, no, sa GMA. So, ikapito is the 7th commandment of God, which is huwag ka magnanakaw. So, medyo typical yung story niya about mag-best friend na minsan sa buhay nila is ninakawan nila isa't isa. Yun yung parang pinakakwento. So, may naunang pagnanakaw si best friend 1 kay best friend 2. Tapos, the recent is si best friend 2 ninakawan si best friend 1. And it's related to their poetry piece, parang ganyan. So, yun, doon natin siya nailapit yung kwento. Although nag-felt short to kasi pang top 3 lang siya, 4 kami. Diba? Nakita ko namang advantage doon for me is at least natawid ko or natawid namin yung kwento na mahirap isipan or gawan ng pelikula. No? Although this was written, directed, and edited again by yours truly. Pero ito yung na-challenge talaga rin ako sa shooting, sa concept, and then sa editing. Hindi ko na masyado explain further, pero it was a challenging one. And aminin ko, nalungkot din ako na bakit 3rd place lang kami. And I didn't win any awards that time. Pero ngayon na binabalikan ko siya, it's still a good experience for me. Na hindi porket film fest, you're always aiming for the best na kayo yung magtatop, ganyan. Ano naman siya subjective naman, kung hindi ako nakakamali, yung pagpili. Kasi, syempre, kung sino yung hurado, tapos kung ano yung malapit sa kanya, yun yung mananalo. Pero hindi natin ini-invalidate yung choices ng hurado, ng mga teachers noon. So, at saka ng mga estudyanteng nanood. So, talagang may mas malapit sa kanila, may mas magandang kwento. Pero hindi ibig sabihin na walang kwenta yung kwento mo. It's just, ang paniniwala ko pa nga nun is, mali lang yung, parang, sa maling lugar lang yung pelikula ko. Kasi hindi siya magigets ng mga elementary students eh. And, maling pagkakataon kasi medyo matured yung idea nung pagkakagawa ko ng kwento na dapat mas simple yan lang dahil ang setting mo or ang audience mo is estudyante lang din. Parang doon ako mas naging aware sa audiences na meron ako. Pero yun, still I'm proud of it kasi medyo another timpla ulit or atake yung ginawa ko this time. Tapos, yun, parang pinanindigan ko na yung DPJ ko talaga. Na parang, kapag may malalim na kwento, it can be DPJs, tapos title. Something like that. Ang weird, pero, yeah, ganun lang siya.
then, eto na, 2019, ito na yung time na parang talagang awaken and aware na ako for na parang ang linya at forte ko talaga ay nasa filmmaking na. Bali, after nung natapos na itong ikapito, dumating naman yung opportunity na merong short film festival sa lugar namin. So, it's Cinema Rileño. Bali, nag-start siya nung 2018 talaga. Tapos, I tried na maging official entry. Pero we felt short, naging official participants lang tayo. And, hindi tayo nakatapos ng film that time dahil may mga conflicts. So, 2019, eto na, parang mas ready na ako. And dalawa yung pinasukan namin isang documentary film at isang short film. So, parang hindi ko alam if hindi na push through yung documentary film. Pero, that was the first time din na gumawa ko ng documentary film. Ang title nun is Withstand. Ang finiture kong kwento doon, kasi dapat taga Marilao, tapos may kakaibang story. Si Ate Danica, the late Ate Danica. CKD Warrior. And nagawan ko pa siya ng kwento ng 2019, and then 2020, Feb 3 is namatay siya. So, yun, parang that was the first time na gumawa ako ng documentary film, and interview lang yung atake talaga niya kasi wala pa akong idea. Ibang mundo yung documentary sa nakasanayan kong puro short film lang. And then, ito namang short film na to is, title niya is Hilom. Parang kwento lang siya na isang teenage na naghahanap ng paghihiluman dahil may mga sugat siya mula sa kanyang kaibigan, pamilya, na una nahanap niya sa maling bagay or gawain until na-discover niya kung sino yung talaga magpapahilom sa kanya. So, which is same, family, friends, with the help of God. So, yun, finally, naging official entry tayo. Pero, wala tayong nakuha awards, but still, it's a big thing for me dahil masama ka lang sa entry, di ba, napakalaking bagay. Tapos, sa every screening, ikaw pa yung unang-unang papanood nila. Eh, normally naman, di ba, parang ang hype is na sa simula. Tapos, yung mga tulong pelikula, hindi na masyadong natututukan ng husto. So, parang masabi ko rin na successful tayo sa part na unang-una yung pelikula natin. Hindi ko alam kung paano in-arrange yun. Pero, yun, nakakatawa lang na parang yung mga audiences na mga nanood nun is buhay sila, or parang ano pa yung nila, attention nandun pa. And nasa unang pelikula pa, which is kami. So, hindi lang good, best experience din yung Cinema Rileño. Because I meet a lot of people na matatawag kong kaibigan ngayon sa industriya. Mga successful na, mga nagtataguyod na ng kanilang mga production team, and I have connection with them na hopefully makagawa rin kami ng pelikula kasama sila kapag medyo makakabuelo or nakakabuelo na tayo. Kasi ang lilupit nitong mga nakilala nating director, mga filmmaker tulad ni Kuya Arthur Mendoza, tsaka si Direk Adrian Bolante. So, and the rest, marami pang iba. Malilupit yung mga taong yan, and saludo ko sa kanila. So, hopefully yun, parang at least kahit isang beses lang, makagawa kami ng pelikula kasama sila. So, ayun. And then, first ko ng 2019, or itong filmmaking journey ko, is first music video. So, yung Hilom, meron kami ginamit na original song, which is, ang title is Unconditional, na sinulat or kinompose ni Kuya Donald Puntilar, kasama din namin sa FEAS. And yung song na to is ginamit na sa isang event sa church namin, sa charismatic community. And binigyan lang namin siya ng mas bagong buhay sa
pelikula. And yun, parang dahil mayroon ng kanta, parang nagkaroon ako ng obligasyon na gawan siya ng music video. So, that was my very first music video. And ang second na is yung Can't Stay Unawake. So, makikita nyo na yung malaking comparison from Unconditional tsaka itong recent project ko. Pero yun, binalikan ko lang naman din tong mga to kasi gusto ko lang din pasalamatan lahat nung nakasama natin sa mga experiences na yun. Although, pag binabalikan na natin ngayon, medyo parang nakikringe na tayo because of especially mga technical aspect, lalo na ako. Pero yun, parang sarap niyang balikan. Ang sarap balikan nitong filmmaking journey na to. Itong totoong filmmaking journey ko. Kasi dito ako nagsimula. Dito nanganak yung aking kagustuhan na mapamahal, mapabilang, at maging bahagi ng industriya na to sa kasalukuyan. Alam kong mahirap kasi yung mga binanggit kong experiences recently at yung noon, mahirap na talaga. Nakakapagod. Na burnout nga tayo eh. Na lose and track din tayo. Hindi ko pa nakwento. Baka soon na lang yun. Pero, I'm still here. We're still here. And patuloy na nangangarap. Patuloy na lumilikha. At patuloy na inaabot ang pangarap na maging isang batikang filmmaker sa mga darating na panahon. Syempre parang sabit na rin doon yung pangarap na maging multi-awarded, ganyan. Pero at the end of the day, yung pinakagusto ko lang naman talaga is makapagkwento. Na sa ngayon ay hindi na lang tayo basta humuhugot sa mga gawa-gawa or likha nating kwento dahil meron na tayong inspirasyon or marami na tayong pinagkukuha ng inspirasyon na mga tunay na kwento ng tao na ginagawa natin na pelikula. And hopefully sa mga susunod is hopefully expecting na rin siguro sa sarili ko na magtuloy-tuloy yung improvement. Diba? Magtuloy-tuloy din yung what I said, yung exploration, yung experiences, and yung expand natin sa ginagawa natin. And doon natin ma-achieve na someday we will be one of the great filmmakers, director dito sa Pilipinas. And ang pundasyon ko is yung makapagkwento sa mga audiences natin, sa inyo at sa iba pa at sa mas marami pang Pilipino. And mas maging malalim pa yung hugot ng mga kwento natin sa mga susunod dahil ito yung pundasyon ng isang pelikula. At kasama na rin doon yung pagiging maingat sa lahat ng technical na aspeto. Dahil lahat ng yon or lahat ng paraan na yon ay bahagi din kung paano tayo nagkukwento bilang isang director. Cinematography, sound design, ilaw, editing, and lahat pa ng involve. So, ako po si Dominic Jacinto. No, maaari nyo makilala bilang ni Direct DVJ, Direct Doms Palma Jacinto, Direct Jed Jacinto. I'm still work in progress and sana maging bahagi pa kayo ng mas malaki at mas malawak kong journey dito sa pagiging isang filmmaker natin. So, yun lang muna siguro for now. Mas mahaba tong episode na to kumpara sa nauna. And hopefully, yung target natin na by 2025, mas malakas, mas malupit, and mas mabangis na tayo kumpara sa mga nagdaang mga taon at ngayon, taon na taon. Yun lang naman. Thank you.